as we look to you, the sacrifices of For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he has done, whether it be good or bad. Tayo po, ilang Diyos, muli ng ilang pangalan. Kami ay patuloy sa pananampalataya at patuloy din sa pagsasaliksik ng iyong mga kasulatan. Sapagkat ang salita mo ay siyang espiritu at siyang buhay, na sa amin ay bumubuhay upang ang aming pananampalataya ay maging hayag sa iyong harapan. Na sa amin, Panginoon, ay nagpapaunawa upang kami ay maging karapat-dapat sa iyong mga salita at karapat-dapat sa iyong presensya. Ang mga pangako mo na sa aming Panginoon ay nagbibigay ng pag-asa at siya naming katuwaan at kapanatagan sa aming mga paglilingkod nito. At aming iahayag sa aming mga sarili. God is for us, who can be against us. Sapagkat sa pamagitan ng iyong mga pagtatanggol sa amin ay siya mong paghahatol para sa lahat. At kung ano ang iyong biyayang ipinararating ay siya mong gantimpala para sa amin. Ngunit na namin, O Diyos, at pinasalamatan sa kayamanan na dulot ng iyong mga salita sa aming kaluluwa, na siya naming kapusugan at siya naming kapanatagan sa aming paglilingkod. At maging sa kabila ng mga napakaraming mga pagsubok sa sanlibutan na ito, ang salita mo, Panginoon, ang siya naming sandigan at siya naming kalakasan at katibayan. Bino Diyos, nasalamatan ka namin sa lahat ng kabutihan at kadakilaan na iyong pinangyayari ayon sa iyong magandang loob sa pangalan ng Diyos. Amen. Amen. Praise God. Kaya ang ating binasa ay sa aklat po ng 2 Corinthians 5 verse 10. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo, upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamagitan ng katawan, ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Amen. Kaya ayon sa panayag na ito, tayong lahat ay haharap sa hukuman ni Kristo. Amen. Sa paghuhukom ng ating Panginoon Jesucristo. Lahat. Walang ititira. Sabi niya rito, lahat ng ating mga ginawa, maging mabuti o masama. Sino rito ang masama? Wala naman, di ba? Itong masama na dadali ng Diyos sa kanyang harapan sa araw na iyon ay sa araw ng kanyang paghuhukom, lahat ng tao, itong mga nangamatay, mabuti at masama ay haharap sa hukuman ng Diyos. It's written in John chapter 5 verse 29. Amen. Maayos ang sound. Hindi maayos. 29.
At magsisilabas sa mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Amen? Magsisilabas. Saan sila manggagaling? Sa libingan. Ito yung sinasabi natin na second resurrection, ang lahat ng tao na nangamatay, masama at mabuti, ay haharap sa Diyos. Ito na yung araw ng paghukom. Amen? Lahat ng masama at mabuti haharap sa Panginoon. At ahatulan sila ng Diyos, hukuman sila ng Diyos sa lahat ng kanilang mga gawa. Amen? Kaya walang exempted dito. Kahit mabuti ka, kahit masama ka, kahit Kristiyano ka, aharap ka sa paghahatol ng Diyos. I mean, Kristo, judgment seat of Christ, sa ating Panginoong Jesucristo. Lahat mula nung unang panahon ng mga tao na nabuhay ayon sa salita ng Diyos na kanilang pinanghawakan. Amen? Dahil ang mga iba't ibang mga ebanghelyo. Ibang ebanghelyo sa panahon nila Adan hanggang kay Noah. Ibang naging ebanghelyo sa panahon ni Noah hanggang kay Abraham. Ibang ebanghelyo ng Panginoon sa panahon ni Abraham hanggang kay David, Moses, David, hanggang sa nahayag o isinilang ating Panginoong Jesucristo. Iba na rin ang ebanghelyo. Amen? Kasi ang ebanghelyo sa Bagong Tipan, sumampalataya ka sa anak, ligtas ka na. Amen? Bagong Tipan, sumampalataya ka sa anak, ligtas ka na. Pero sa Lumang Tipan, walang ganong ebanghelyo. Ang ebanghelyo, sa Lumang Tipan, gumawa ka ng matuwid, kalugod-lugod ka sa harap ng Diyos. Amen? Lumang Tipan. Pero ang ebanghelyo sa Bagong Tipan, sumampalataya ka kay Kristo. Amen? At nung ang kaganapan ng Bagong Tipan ay nahayag sa atin, nagkaroon ulit ng ebanghelyo na kinakailangan mong mabautismuhan sa pangalan ni Jesucristo. Amen? Hindi natin pwedeng isang tabi. Acts 2:38. Ito ang righteousness na dapat nating pangyarihin sa unang hakbang ng ating pananampalataya. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Amen? Righteousness. Mabautismo si Kristo. Diba? Sabi ni Juan, hindi ko dapat gawin sa ito. Ikaw ang dapat mabautismo sa akin, sabi ni Juan. Pero sabi ng ating Panginoong Jesucristo, gawin mo ito sapagkat ito ang nararapat sa pagganap ng buong katuwiran. Amen? So kung hindi natin maganap ito, hindi mo napasimulan ang katuwiran na dapat sa atin ay mahayag. Amen. So we must all be baptized in the name of Jesus Christ. And hindi naman, John chapter 3. After that, we must be born again. Amen. At kailangan may panganak tayo, John 3:6. Ang ipanganak ng laman ay laman nga, at ang ipanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. 7. Huwag kang magtaka, bakit sinasabi sa iyo, kinakailangan ng kayo'y panganak ng muli. Pag-aralan natin yan. Ang kapanganakan sa laman ay isilang. Ang kapanganakan sa tubig, amen, ay paglubog sa tubig. At ang kapanganakan sa Espiritu ay mahayag sa iyo ang salita ng Diyos mo, nawaan mo ang salita ng Diyos, at ipanganak ka na pagkakaroon ng salita ng Diyos. Nawaan mo ang mga bagay na pinapahayag sa salita ng banal na kasulatan.
Noon, ang manifestation ng baptism of Spirit ay may bilang apoy. Ngayon, wala na. So, vision na lang nakakaya. Ang mga bagay na yun. At ano ba? Panginginig, pagsasalita ng wika. That's the manifestation ng unang panahon. Pero ngayon, lumago tayo sa pananampalataya. Ang mga bagay na yun ay primary na lamang. Ngunit tayo ngayon ay pinalalago ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. And if we understand the Word of God, doon tayo ipinanganak sa salita. Sapagkat ang salita ng ating Panginoon Kristo, John 6:63, ay Espiritu at buhay. Amen? John 6:63. Patunayan natin. Ang Espiritu nga bumubuhay sa laman ay walang anumang pinarikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Amen. So, ito ang pagganap ng buong katuwiran ng Diyos. Na kung hindi natin may sa katuparan ng mga bagay na ito, kulang tayo. Amen? Kulang tayo. Paano yung mga hindi pinanganak? Okay. Mamaya, tutuntunin natin kung paano ang tao ang katulad ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kung paano ang tao ang katulad ng Diyos. Okay. So lahat aharap sa Panginoon. 2:13 ng Revelation. 20:13. Revelation. At binigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya. At mga patay, binuhay na maguli. Lahat masama at mabuti. At ibinigay ng kamatayan. At ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila. Hades, libingan. At sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Hindi tayo makakatakas diyan. Tayo ay hatulan sa bawat gawa. Okay? Yung paggawa nyo ng mabuti, huwag kayong magbago. The Bible encourages us to continually do good deeds. Lalong-lalo na, yung mabasa natin nga kanina, yung mga gawain pagpilingkod, ipagpatuloy niyan. It is all accumulated, accountable to you. Hindi kakalimutan ng Diyos, hindi malilimutan ng Diyos ang mga bagay na ginagawa natin sa pananampalataya at sa paglilingkod. Amen? Huwag natin. Parambahan sa Panginoon, paglilingkod, encouragement sa bawat isa. Lalong-lalo na ipamuhay ninyo ang katuwiran sa banal na kasulatan. At kung magawa natin ito, kung magawa natin ang katuwiran, tayo ay hindi hatulan ng Diyos sa pamagitan ng kautusan. Ano kayo mga kapatid? Kung tayo ay nabuhay sa katuwiran, hindi tayo hatulan ng Diyos sa pamagitan ng kautusan. Kung tayo nabuhay sa pananampalataya, hindi tayo hatulan ng Diyos sa kautusan. Kaya sabi ko sa inyo kanina, let us understand and obey the Word of God by faith, hindi dahil inutos ng Diyos. Tama nyo? Ipamuhay natin ang salita ng Diyos, lahat ng mga nababasa natin. Amen? Huwag kayo 21:8 kasi natin. Para ngunit sa mga tuwag, hindi mananampalataya at sa mga susunod lang, mga tao, magyapit, manawang nagaway, pagpagsampa sa Diyos-Diyosan, sa lahat ng mga sinungaling at mga bahagi sa dagat-dagatan ng dinilas, napoy at asukay. Ito, ano to? Ariin mo man ito sa pananampalataya o hindi, talagang hindi ka dapat sa Diyos. Amen. Kasi lahat talaga, wala silang space sa kaharian ng Diyos. Wala silang ito yung sinatawag na ikalawang kamatayan at siyang kapalpakan. 9, tignan pa natin.
Amen. Okay, yun. Hindi sila karapat-dapat talaga. Yung sinasabi ko, take natin by faith, hindi ayon sa dahil iniutos. Ang daming mga bagay. Saan ko ba titignan ito? Ito, ngayon ko na lamang. 14, 22 ng Romans. Pananampalataya mo na sa iyo, ingatan mo sa iyong sarili sa harap ng Diyos, mapalat ang hindi lumahapon sa kanyang sarili sa mga bagay na kanyang sinangayunan. Before ngunit, ang nag-aalinlangan ay nahatulan kung kumakain sapagkat hindi siya kumakain sa pananampalataya. Ang anumang hindi sa pananampalataya ay kasalanan. Amen? Manawaan natin. Sabi na rito. Ngunit ang nag-aalinlangan ay nahatulan kung kumakain. Ngunit hindi siya sapagkat hindi siya kumakain sa pananampalataya. At ang anumang hindi sa pananampalataya ay kasalanan. Amen? So, anumang bagay na nasa pananampalataya ay gawin mo na ayon sa pananampalataya upang hindi ka hatulan ng Diyos sa kung anuman ang bagay sa kautusan. Ito na lamang isang kaya na sa Diyos ay hindi basihan ang kaligtasan. Ang mga Hudyo, sila ay nagsimula sa kanila ang circumcision through Abraham. So nagpatuloy yun. So silang mga lahi na mga circumcised, sila ay iba sa ibang lahi. Ang kanilang katunayan ay sila ang bayan ng Diyos. Pero nung dumating ang ating Panginoong Kristo, ang Ebanghelyo ay nag-iba. Amen? Naging bukas na para sa lahat. Ang mga Hudyo pa nga, maging si Apostol Pedro, ay parang sinisat aside niya yung sarili niya sa mga hintil. Amen? Yeah. Yung mga circumcised ay yung mga uncircumcised ay hindi dapat makisalamuha sa mga circumcised, o hindi sila dapat hindi sila karapat dapat sa perlas. Yan ang sinasabi nila. At nung naunawaan ni Apostol Pablo ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo, sabi niya, hindi na basihan. Sabi niya, ang circumcised at ang mga uncircumcised. Ano? Yung mga uncircumcised na ito na nakatamo ng biyaya ng Diyos ay hindi makahadlang ang sinuman upang ilapit sila ng Diyos sa Kanya. Pinagtanggol sila ng Apostol Pablo. Dahil yun ang naunawaan niya sa biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. At ang mga uncircumcised are Gentiles. Pinaglaban niya, hindi na basihan ang circumcised o uncircumcised. Sabi niya rito, ang kinakailangan na ma-circumcise sa kanila ay ang puso. Amen. Sa mga Hudyo, batas talaga sa kanila. Kailangan mong ma-circumcise. Pero nung dumating ang biyaya ng Diyos, it's open for all. Maging sa mga uncircumcised, inahayag sa kanila ang salita ng Diyos.
Sabi nga ng Apostol Pablo, pipigilan mo ba ang biyaya ng Diyos para sa kanila na mga hindi tuli? Amen. Anumang nilinis ng Diyos, huwag mong ariing marumi. Ano sila nilinis ng Diyos? Naunawaan nila ang Ebanghelyo, nagsisi sila sa kanilang mga kasalanan, at ano ngayon, pipigilan mo ba sila para hindi nila tanggapin ang Espiritu ng Panginoon? So doon sila naging circumcised by heart sa pamagitan ng Espiritu ng Panginoon at ng pananampalataya. Yung pinagtanggol tayo ng Apostol Pablo. Amen? So ganoon, binago na ng Panginoon ang mga bagay na ayon sa kautusan, at ngayon ay dinala niya tayo sa pananampalataya. Wala nang mga bagay. Pagdating naman sa pananampalataya, tayo ay pinalaya na sa mga kautusan. Wala na tayo sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Wala na tayo doon. Amen? Nasaan na tayo? The law of faith. Ano ang batas ng pananampalataya? Anong bagay na sinasampalatayanan mo, gawin mo. Amen? Anong bagay na hindi sa pananampalataya, kasalanan. Amen? Noon niyo ako. Pero ang pananampalataya, saan niyo galing? Sa pakikinig ng salita ng Diyos. Romans 10:17. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, yung mga bagay na nababasa natin sa kasulatan ngayon, ay huwag nating ariin batas. Amen? Na pagka nagawa ng ibang tao, o pag hindi nagawa ng ibang tao, ariin mo na silang makasalanan? Hindi. Unawain natin ang mga bagay ngayon sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen? Upang kung ipamuhay natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi tayo hatulan ng Diyos ayon sa kautusan. Bakit? Pagdating sa kautusan, pag nagkasala kang minsan, kasalanan mo na. Intindihan nyo? At dapat ka na parusahan. Yan ang Old Testament. Pag nagkasala ka minsan, kasalanan mo na yun. May karapatan na ang nakita sa iyo na batuin ka ng mga. Yan ang Old Testament. But sa pamamagitan ng pananampalataya ni Kristo, magawa mo man ang isang bagay na yun na hindi ayon sa nakasulat. Dahil sa pananampalataya, pwede kang makapagsisi. Amen? Pwede mong pagsisihan, pwede ka muli nakapag-agbalo sa Diyos na may pagsisisi. Hindi ariin sa iyo ng Diyos na kasalanan mo yung isang pagkakamali yun habang buhay. May second chance. Yun ang pananampalataya. Kaya kung ari kong patas para sa iyo, unang-una, parang mabigat para sa iyo. Amen? Dahil nabasa ko nga, pinalaya tayo ng Diyos para tayo ay hindi magkaroon ng mabigat na pasan sa ating sarili o hindi tayo magkaroon ng mabigat na alalahanin. Sa 1 Corinthians 7:25. Salamat ko sa inyo noon na hindi maging abala ang mga bagay na ito. At ito'y sinasabi ko sa inyo, sa inyong sariling kapakinabangan, hindi upang alisin ko ang inyong kalayaan. Okay, we are free from the law of sin and death. Inalisa tayo ng Diyos doon. Kundi dahil sa bagay na nangangapat at upang kayo'y makapaglingkod sa Panginoon nang walang abala. Nang walang abala. Yeah, siguro mabibasa natin ito. Nabasa ko sa banal na kasulatan. Intindihin mo na lang yung sarili mo, huwag mo intindihin iba. Even yung pananampalataya mo, yung ugnayan mo sa Panginoon, intindihin mo.
Amen. Kung may concern ka sa iba, pwede mong gawin. Pwede rin naman, pero huwag mo silang hatulan. Amen. Kung may concern ka sa iba, alalayan mo, damayan mo. Kung may gawa siyang pagkakamali, paalalahanan mo. Pero sa gawa niyang mali, huwag mo siyang hatulan. Hindi yan ang ayon sa katuwiran ng Diyos. Hindi yan ang ayon sa katuwiran ng Diyos. Ano ba ang katuwiran ng Biblia? At ito ang katuwiran na dadalhin sa atin ng Diyos. Huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. At sa sukat ninyong tulundukat sa kanila, ganoon din ang isusukat sa inyo. Amen? Imbis na yung kapatid mo na yun, malayang makapasok kahit nagkasala siya, dali mo siya sa pagsisisi. Malaya siya mulit makapasok sa pintuan ng akipo. Pero kung hinatulan mo na siya, sa Diyos mayroon pa siyang pagsisisi at makapanumbalik. Ikaw, ang sarili mo, ang pinahirapan mo makapasok sa pintuan ng langit. Diba? Makipot ang pintuan ng langit. Kung sinukat mo siya na ang gawa niyang mali ay ganun kalaki, sa'yo dadali ng Diyos yun. Amen? Naging matuwid ka ba na yung hatol mo sa Kanya ay ginawa mo walang dungi sa iyong sarili? Amen? Ginawa mo ba ang mga bagay na yun na walang dungis sa iyong sarili? Baka mamaya yung hinahatol mo sa kapatid mo na yun, nagsisisi siya. Ikaw naman pala sa mga darating na panahon, nahulog ka rin sa ganang bagay. Mas malaking kasalanan para sa iyo. Hinatulad mo isang tao yun dahil sa ganung bagay po. Pero ikaw naman ang nahulog sa ganung bagay, mas malaki ang hatol sa iyo. Amen. Para walang abala. Hindi tayo, huwag mo na naintindihan. Huwag mo hanapin ang sarili mo sa kanila. Ang gawin mo na lamang yung kung paano ka makapaglilingkod ng malaya sa Diyos. Okay? May kanayaan sa Panginoon sapagkat pinalaya tayo ng Diyos at sikapin natin na maging malaya. Yung mga kapalisahan mo sa paglilingkod, yung mga kaabalahan mo sa paglilingkod, ginagapos ka ng kabalisahan. Iniisip mo, bakit yung kapatid na ito, ganun siya? Linggo-linggo mo namang nakikita sa service. Huwag mo naintindihin yun. May katuwiran siya siguro. Bakit siya nanatili sa paglilingkod? Amen? Bakit siya nanatili sa paglilingkod? Siguro mayroong nakikita ang Diyos sa kanya. Amen? Mayroong nakikita ang Diyos sa kanya. Sarili na natin ang ating intindihin sa ating paglilingkod sa Panginoon. Pero ang kalayahan na nasa sa atin ay huwag natin abusuhin. Sabi nga ng talata ng Colosas, na huwag natin, ang kalayaan na ito ay huwag natin gawin dahilan para tayo ay maging malaya naman na gawin ang gusto natin na hindi natin nagawa noon. Kundi manatili tayo sa katwiran. Okay, pupunta tayo sa judgment na gagawin ng Panginoon. Introduction ko lang tayo pa dito. Matthew 16:27. Kapagkat ang tao ay pagiging nasa kalwalhatian ng kanyang ama, nakasama ang kanyang mga anghel, at kung magkano'y bibigyan ng bawat tao ayon sa kanyang gawa. Bibigyan ng bawat tao ayon sa kanyang gawa. Individually, harap natin ito. Patay, masama at mabuti, lahat yan sa ikalawang pagkabuhay na maguli, dahil sa unang pagkabuhay na maguli, sila yung hinatulan ayon sa Ebanghelyo at nasusunod sila ng Diyos na mabuti. Sila ang mga mapapasama sa unang pagkabuhay na mabuti. Sabi ng Biblia, mapalad ang makasama sa unang pagkabuhay na mabuti. Revelation 26. 20 verse 6. Mapalad at banal
Kita nyo, magandang termino. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito ay walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan kung sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo na maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Sino itong mga to? Ang nakaunawa ng Ebanghelyo, sinampalatayanan ng Ebanghelyo, nanindigan sa Ebanghelyo, at namatay sa Ebanghelyo. Anong Ebanghelyo yun? Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo at Ebanghelyo ni Apostol Pablo. 2:16. Hakulan tayo ng Diyos ayon sa ating Ebanghelyo. Sino ang nagsabi? Si Apostol Pablo. Magdadaanan natin yan. Ito ron. Amen. Sila yung mga palakot sa unang pagkabuhay ng mabuti. Lahat kasabat mabuti. Nabasa natin kanina sa Revelation 20:13 na ibinigay ng Hades, ibinigay ng dagat ang kanyang mga patay. Para ano? Harap sa paghukom ng Diyos. Kailan yun? After millennium. Amen. After millennium. Ito, pagkatapos ng unang pagkabuhay ng mabuti, 1,000 years. Pagkatapos ng 1,000 years, judgment, seat of Christ. 22:12 ng Revelation. Sukat natin. 22:12. Narito, ako'y madaling kuwapa rito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ng bawat isa ayon sa kanyang gawa. Ito na ulit, lahat bibigyan ng Diyos ang gantimpala ayon sa kanyang gawa. Dito, meron akong nakitang difference. Sa second resurrection, ang tawag doon ay judgment, paghukom o pagbibigay ng Diyos ng apol sa mga tao. But here, ang ibibigay ng Diyos is reward. Reward. Inglesin natin. And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. Reward. Iba ba ang reward sa judgment? Kayo kapatid, pag-isipan nyo. At isa pa, siguro next week, ay wala pa tayo next week. Pag-aaralan din natin kung ano yung mga reward na ibibigay ng Diyos sa kanyang nalito. Kasi sa panghuli kasi, isa lang ang gagawing judgment ng Diyos, tupa at kambing, masama at mabuti. Yun lang ang gagawing judgment ng Diyos sa mga tao. Pero sa gantimpalang ibibigay niya, iba na to, recognition. I-recognize ng Diyos ang lahat ng iyong pagpapagal, ang lahat ng iyong ginawa, ang lahat ng iyong mga paglilingkod sa gawain ng Diyos. Yan na yun, siya sa ating sarili nyo. Sa paglilingkod na ginawa natin, magkano na kaya ang kayamanan na inaipon natin sa langit? Sapat na ba para gumawa ng bahay na ito? O sapat na ba para gumawa ng bahay na pila? Sapat na ba para gumawa ng bahay na kahoy? O bahay na dayami? It's written in 1 Corinthians 3:17. Nakikita nyo doon. Sa mga susunod na pag-aaral natin, elaborate natin yun. Yung naipon natin sa langit, na paglilingkod, sapat na ba para anong bahay ang magawa para sa inyo?
Amen? Nakasapat na ba? Everyone according to the things. Okay, tuloy natin. 21:7 Revelation. At magtagumpay, magpamana ng mga bagay na ito at ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Okay. Ang magiging anak ko, another taxation ng Diyos sa kanyang mga lingkod as a reward. Amen? Reward. Hindi siya judgment. It is a reward. Kailan ibibigay ng Panginoon sa kanyang pagparito. Saan nyo nabasa? Romans 9:26. Ulit-ulit na natin pinapasa. At nangyayaring sinakot sinasabihan sa kanila, ngayon hindi kumayan, ay diyan sila tatawagin mga anak ng Diyos na buhay. Amen? Kaya ganyan, ang pagparito ng ating Panginoon. Tawagin na kanyang mga lingkod na kanyang mga anak. It is a reward. Okay, ulitin ko ibang panahon ang pagbibigay ng Diyos ng reward sa kanyang mga lingkod. Bakit? Ang mga lingkod na ito, nabibigyan niya ng reward, ay nagtagumpay. Saan? Sa lahat ng assessment. Sa lahat ng judgment ng Diyos. Ulitin ko, judgment sa kautusan, judgment sa kalayaan, sa panampalataya, judgment sa katwiran, and judgment according to the gospel. Makakapasa ba tayo sa apat na yun? Saan ka makakapasa? Sa kautusan? Pinalaya na tayo sa kautusan. Nasa panampalataya na tayo. Amen? Pasado. Okay. Saan ang sunod? Sa kalayaan. Judgment sa kalayaan. Magkita na pananampalataya at sa kautusan ng pananampalataya, we are in the law of conscience. At sa ang kautusan ulit tayo, pag nakapasa ka sa law of conscience, dadaling ka ng Diyos sa paghahatol ng katuwiran. Sa paano paraan? Did we obey all the righteousness ways of God written in the Bible? Baptism, ano pa? Yung mapalad na Matthew chapter 5. Yung mga lahat na yon. Righteousness of God. Nasunod ba natin ang mga yaon? Ayan, bibigyan ko kayo ng sample. Okay, to sum it up, ulit natin ito. The first step of faith is freedom. James chapter 2 verse 12. Okay, James chapter 2 verse 12. Ngayon ang inyong salitain at ngayon ang inyong gawin at kaya ng mga tao huhukuman sa pamagitan ng kautusan ng kalayaan. Amen. Pag hukuman ka sa kautusan ng kalayaan, you are in faith at wala tayo sa kautusan. Amen. Wala tayo doon sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Amen. Nabigay ko naman yung description kanina. Ang law of faith, pag ginari mo sa pananampalataya ang mga salitang ito ng Panginoon, magkamali ka man, mahulog ka sa pagsubok sa pamamagitan ng salita, may pag-asa kang makabangon at makalapit ulit sa Diyos dahil sa pananampalataya. Pero kung inari mo ito sa pamamagitan ng kautusan, parang ang bigat sa iyo na makapagbalik ulit sa Diyos. Kasi ginawa mo kautusan para sa iyo. Sabihin ko na ngayon, nagkasala sa Panginoon, parang may hirapan ka ng makabalik. Gaya ni
kay Eva at ni Adan. Nung inari nilang nagkasala sila sa harap ng Diyos, nahiya sila, nagtago sila sa pangkat. Hindi sila nakapanumbalik sa katuwiran na kung saan sila nilalang ng Diyos. Di ba? Nagtago sila. Tapos, wala pa sila sa katuwiran. Nagsisihan pa sila. Nagsisihan pa sila. Wala sa katuwiran ng Diyos yun. Yung magsisihan. Wala. Nagsisihan pa sila. Ano nangyari? Wala sila ng Diyos. Doon sa harapan ng Diyos. Wala sila ng Diyos. Yung isang kasalanan naging malaking bagay sa kanila dahil na inaring nilang kautusan. Ano nangyari? Nahiya sila hanggang sa inalis sila ng Diyos sa lugar na yun. Nakikita nyo ang kaibahan? Kung ginawa mong kautusan ng isang bagay na yun, parang napakalaking kasalanan para sa iyo. Pero kung alin mo sa pananampalataya, pwede ka makapagsisi, pwede ka makapagbalik sa Diyos, at muling may balik ang sarili mo ayon sa katuwiran na iyong sinasampalatayanan sa Panginoon. Kaya huwag natin dalhin na mabigat sa atin ang salita ng Diyos. Amen? Huwag nating dalhin mabigat ang mga salitang ito. Kaya sinabi ng Panginoon, "Come unto me, all your heavy laden, and I will give you rest. For my yoke is easy and my burden is light." Magana lang ito. Huwag mo nang pabigatin sa'yo. Amen? Huwag mo nang pabigatin sa'yo. Yan, dalhin natin, i-take natin na may pangunawa ang salitang iyon sa pamamagitan ng pananampalataya. Dahil ang pananampalataya natin ang siyang magdadala sa atin sa katuwiran. Amen? Una, sa kalayaan. Ikalawa, sa katuwiran. Amen? At hanggang mahayag sa atin ang buong katuwiran ng banal na kasulatan at makikilala natin ang Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo at ng Ebanghelyong pinahayag ng Kristo Pablo. Okay. Paano natin gagawin ito? Okay, doon tayo sa katuwiran. Iyan na lang natin. Ano yung verse? Okay. Tignan nyo kung gusto nyo. James 1:25, 1 Corinthians 10:29 hanggang 33, Galatians chapter 6, verse 8 hanggang 9. Ito na lang. Galatians chapter 6, verse 7 hanggang 10. Huwag kayong madaya hanggang sa hindi napagbibiro, kapagkat ang lahat ng nasik ng tao ay siya naman ang aanihin niya. Doon tayo ang tula ng Diyos, ayon sa kalayaan. Ano man iyong itinanim, ayan ang aanihin mo. Amen? Ang pag-aaway ka, hindi aani ka ng basag ang ulo. Ay pag-aaway ka din. Amen? So, ano man ang iyong itinanim, yun ang iyong aanihin. At ganun din ang Diyos. Ano mang bagay na itinanim mo sa iyong paglilingkod, yun din ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Yun ang iahado sa iyo ng Diyos. Yun ang i-reward sa iyo ng Diyos. Amen ba? Verse 8. Sapagkat ang nag-aasik ng kanyang sarili naman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Kung ang kautusan ay inaring mong kautusan para sa sarili mo, para sa laman, hindi sa pananampalataya, magiging kasiraan. Malabot ang nag-aasik ng Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Kung ang masalitang ito ay kinunawa mo sa pamamagitan ng pananampalataya, ang Espiritu sa iyo ang magbibigay ng unawa at gantimpala kung paano natin maaabot ang buhay na walang hanggan. Ang
biyaya ng Diyos ay para sa lahat. Walang sinisino. Respect of no one. Babae, lalaki, mahirap, mayaman, alipin, o Panginoon, kahit sino, para sa lahat. Eh, hindi natin binabawal yung kaninang dumating, nung nakaalis na, naisip ko nung nakaupo ako, sana pinaupo muna natin dito at pangaralan, bago natin bigyan. Mas maganda sa kanya na makapakinig. Siguro, ano? Para niya, umuunawaan o hindi, mainit siya o hindi. Pag umalis na siya, na hindi nabigyan, baka siya. Di ba? Isip ko kanina, susunod nga na pumunta yung dito, pupuin natin. Para makapakinig siya ng mga bagay na pinangangaral natin bago natin siya bigyan at umuwi. Di ba? Mas magandang iregalo natin sa kanya yun. Also that. Pagkabigay natin, pagkabigay ni Brother Joel sa kanya, umbalisan ka. Sana nakapakinig ka muna. Doon ko lang din naisip nung nakaupo na ako. Okay, 9. At huwag tayo magpagod sa paggawa ng mabuti. Ito na yun. Sapagkat sa kapanahonan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagod. Tuloy lang. Ay pagod ka na sa mga gawaing bahay, sa mga gawain na ito. Gawin natin manalangin sa Panginoon. Gawin natin pumunta rito. Amen. Sa lahat ng mga bagay. Magsipag tayo. Ano ang katuwiran ng Diyos sa dapat nating ugaliin? 10:25 ng Hebreo, huwag ninyong pabayaan pagkakatipon-tipon na gaya ng ginagawa ng iba, lalo na kung namamalas natin na malapit na ang araw. Amen? Isa yun sa katuwiran. Kung nakapasa ka doon, ayos. Upward, maraming pang katuwiran kasi. Kung nakapasa ka sa katuwiran na ito, doon ka natitignan ng Diyos sa Ebanghelyo. At kung nakapasa ka sa Ebanghelyo, 10. Napakaganda. Napakaganda ng reward ng Diyos sa mga nakapasa sa judgment ng Diyos sa pamagitan ng Ebanghelyo. Kaya nga samantalang tayo may pagkakataon, ito sabi ko kanina, samantalahin natin ang panahon, ang pagkakataon, magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. At lalong-lalo na sa mga kasabahay sa panahon. Amen. Lalong lang, i-consider natin mas mainam ang mga kapananampalataya. Ang mamaya, pinapanalangin nila lahat ng leaders ng mundo, yung kapatid mo sa Panginoon, hindi mo man lang nabanggit. Consider first that inside the family of Christ. Amen. Inside the body of Christ. Bago natin i-extend na natin panalangin sa iba. 11. Magandang katuwiran ng Biblia ito. Katuwiran ng Biblia. Tingnan ninyo. Pagdating naman sa pananampalataya, gawin mo, hindi sa iyo kasalanan, pero makasasama kung hindi mo gagawin. Naunawaan nyo? Pagdating sa pananampalataya, walang utusan. Ginawa mo, hindi kasalanan. Pero kung hindi mo ginawa, pwedeng makasama sa iyo. Amen? Pwedeng makasama sa iyo. Pero pagdating sa kautusan, ihahatod talaga sa iyo ng Diyos. Pero sa pananampalataya, aaninin mo lang yung gawa mo. Pero pagdating sa Panginoon, ito ay magiging katuwiran para sa mga bagay mo. Tingnan ninyo kung gaano kalaki yung mga physical sinulat na sa inyo ng aking sarili naman. Ay, magandang tayo sa kanya. Again, ito yung kanayaan. Ano ba ang voice? Sa katuwiran naman tayo. Psalms 9:8. Kaya nga samantalang at hagkulan niya sa katuwiran ng sanlibutan. Siya'y mga kasiwa ng karampatang hagkulan sa tao. Okay. Ano iahakul niya sa mga sa sanlibutan ayon sa katuwiran. Ito.
katuwirang binabanggit sa mga pahayag na ito ay mas mataas na antas kaysa sa pananampalataya. Amen. Diba ang pananampalataya mahalaga na sitwasyon? Ang pananampalataya ay nakalulugod sa Diyos. Pero ang katuwiran ay mas mataas na antas kaysa sa pananampalataya. Kaya abutin natin ang katuwiran ng Diyos. Abutin natin ang katuwiran ng mga pahayag ng banal na kasulatan. Mas mataas yan sa pananampalataya mo. Amen? Mas mataas yan sa pananampalataya mo. Faith, ito yan. Without faith, it is impossible to please God. Kung may pananampalataya ka, malulugod sa iyo ang Diyos. Magandang big deal na yan para sa iyo. Kinalugdan ka ng Diyos, purihin ng Panginoon. Amen? Dahil sa iyong pananampalataya sa salita ng Diyos, pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo, pananampalataya sa mga bagay na ating ginagawa sa pangalan ni Jesus. Malaking bagay na sa atin yun para sa kaligtasan. But we are, as we grow, tayo ay naaayon sa katuwiran ng Diyos. At mas mataas na antas ito kaysa sa pananampalataya. Paano ko nasabi? Example, si Abraham. Amen? Sumampalataya sa Panginoon. Nalugod ang Diyos. Sa mga salita ng Diyos, sumampalataya siya. Nalugod ang Diyos. Ngunit, ito, dahil pinanghawakan niya ang kanyang pananampalataya at naghintay siya ng mahabang panahon na hindi napagod sa pananampalataya. Kaya anong ginawa ng Diyos? Ibinilang na katuwiran sa kanya ang kanyang pananampalataya. Saan nanggaling ang katuwiran kay Abraham? Sa kanyang pananampalataya. Ibinilang na katuwiran sa kanya. Romans chapter 4. Magandang balikan ito. Tanungin ko lang, ha? Okay, 4:19 ang Romans. At hindi humina sa pananampalataya na ipinalagay man ang kanyang katawang tulad sa patay, na gayon siya'y may mga 100 taon na, at ang pagkabuo ng bahay batang ni Sarah. Magalindigan siya pananampalataya. 100 years old. Pero sa Biblia, sa Old Testament, ang 100 years old, posible pang manak. Kaya lang, ito, mabigat, si Sarah, hindi pwedeng magkaanak. Diba? Baog. Pero, yung pananampalataya niya sa salita ng Diyos, pinangawakan niya. Okay, 20. Hindi humina sa pananampalataya. Kundi sa pagtingin niya sa pangako ng Diyos ay hindi nagalinlangan sa pamagitan ng di pananampalataya, kundi lumakas ng lumakas. Amen. Sa pamagitan ng pananampalataya na niluluwalhati ang Diyos. Anong panalangin ninyo sa Diyos na hindi pa nangyayari? Panghawakan nyo lang ang salita ng Diyos. Huwag kayong manghina ng loob. Kundi palakasin nyo lang ang palakasin ng inyong sarili sa Panginoon. Amen? 21. Yun natin. At lubos sa nalig na ang Diyos na nangako ay may kapangyarihang makagawa noon. Wala nang pag-asa, pero sumampalataya siya. Habang panahon ng dumaan, sumampalataya siya. Ay yung kagalingan natin ay hinihingi sa Panginoon, 2 taon, 3 taon, ba't mong bitawan ng iyong pananampalataya? May taon pang darating, baka sa susunod na taon,
Doon ay bigay ng Diyos. Dahil nakita ng Diyos na yung pananampalataya ay inaring ang katuwiran sa iyo. 22. Dahil dito, ibinilang naman na katuwiran sa Kanya. Kita nyo? Ayan, mas mataas na atas. Katuwiran ng pananampalataya. Sabi ng Biblia, ahatulan ng Diyos ang sanglibutan sa katuwiran. Ano ba ang katuwiran? Example for Abraham, ang mga bagay na sinasampalatayanan mo at pinanatilihan mo, ipinamumuhay mo, at pinangyayari mo, yun ang katuwiran. Amen? Yun ang katuwiran. Kaya dapat saliksikin natin ang banal na kasulatan from pages to pages, unawain natin anong bagay na nanawaan mo, ipamuhay mo, gawin mo, sa katuparan mo, at ibibigay sa iyo ng Diyos na katuwiran ang iyong pananampalataya. Amen? Mamaya, maasa lang tayo sa mga napapakinggan nyo sa atin. Pag naririnig niyo yan, mahirap isiksik sa isip. Mas maganda talaga, basahin ninyo at pag-aralan nyo at unawain ninyo. Doon madaling isiksik sa isipan ang mga bagay na salita ng Diyos. Pero kung narinig nila, madaling magdunayan. Kayo mismo sa inyong sarili, saliksikin ninyo ang banal na kasulatan. Kapag dito ninyo isasalig ang inyong pananampalataya at kung ito ay pinamuhay natin, gagawin katuwiran sa atin ng Diyos. At isa bang nakita kong gagawin ng Diyos na katuwiran sa atin, na kung ang iyong sinasampalatayanan ay hihigitan mo. Hihigitan mo ang iyong pananampalataya. Gagawin sa iyo ng Diyos na katuwiran. Amen? Isa na lang man. Isang kapatiran natin dati. Yung kanyang itapo. Kano binibigay niya? 60%? Si Brother Amancho? 70%? Diba? Ay ka po, 10%. Pero sa kanya, ay pinangako niya sa Diyos. Tinigitan niya yung pananampalataya sa ikapo. Ginawa niyang 70%, ibinigay sa gawain. Amen? Binilang sa kanya ng Diyos na katuwiran. Ano ang nangyari? Anong taon yun? 19? Hindi mo na alam? Lumubog yung barkong sinasakyan niya. Kung saan pa sa lugar na napakalamig. Alas ka ba? Alas ka. Lumubog ang barko. Siya lang ang kaisa-isang naligtas. Kita nyo? Kung paanong ibigay ng Diyos ang kanyang ganti sa mga pinagpala niya sa pamagitan ng katuwiran. Niligtas siya ang kaisa-isang naligtas. Lahat. Namatay. Okay? At ang patutuo niya, parang may nanalangin siya sa ilalim ng tubig. Parang may humila sa kanya hanggang sa pangpang. Humila sa kanya hanggang sa pangpang. Amen. Kaya ang pagliligtas ng Diyos. Lalo na kung nakita niya na ang iyong pananampalataya ay naging katuwiran sa iyo. Isang katuwiran ay ibibilang ng Diyos sa atin kung ang ating pananampalataya na napagunawa sa banal na kasulatan ay bibitan natin. Mahirap, mahirap. Pero investment natin yung sa ating pananampalataya. Investment natin sa Panginoon, sa mga bagay nito. Binilang sa Kanya katuwiran. Okay, ito naman, hatulan tayo ng Diyos ayon sa Ebanghelyo, Romans 2:16. Romans 2:16. Sa araw na hatulan ng Diyos ang mga lihim na maglapo ayon sa aking Ebanghelyo sa pamamagitan ng lihim Yesu Kristo. Amen?
Ebanghelyo. Ayon sa Ebanghelyo, na pinahayag ng aral ng Apostol Pablo sa pamamagitan ni Yesu Cristo. Ano ba Ebanghelyo ng Apostol Pablo patungkol kay Cristo? Colosas 2:2. Tingnan natin, Colosas 2:2. Upang maliw ang kanilang mga puso sa kanilang kalakot sa pag-ibig at sa lahat ng kayamanan ng lubos ng kalusayan ng pagkaunawa upang makilala nila ang liwagan ng Diyos ng mga pinagpagay, si Kristo. Ang liwagan ng Diyos ay si Kristo. Ito ang Ebanghelyo ng Apostol Pablo. Ngayon, naunawaan natin. Ang dami ng verse dito. Yun, next time, ilang ulit ko ng mabuti. Ito na lang. Kulang tayo ng Diyos sa lahat ng ating gawa, masama at mabuti. Ang paghahatol ng Diyos, ang paghukom ng ating Panginoong Kristo ay sa mga patay na binuhay na maguli. Sa kanan, sa kaliwa, mga tupa at kambing. Amen? So, ang hatol doon, masama at mabuti. Dahil doon sa panahon na yon, masama at mabuti lang naman talaga ang hatulan. Pero dito sa unang pagkabuhay na maguli, sa pagparito ng ating Panginoong Kristo, ang dala niya ay gantimpala. Tinapos na ng Diyos ang kanyang paghuhukom sa kanyang bahay. Pag-aralan na natin yan, di ba? Sinumulan na ng Diyos ang paghuhukom sa kanyang bahay. Sino mang kung sino mang wala sa pananampalataya, ay hatulan ng Diyos sa masama at mabuting gawa. Pero ang mga nasa pananampalataya ay hatulan na ng Diyos sa pamamagitan ng katuwiran, kalayaan, at ng Ebanghelyo. Yung mga nangamatay, unang bubuhay na maguli, at silang mga nangabuhay na maguli, wala nang hatol sapagkat nakapasa sila sa hatol ng Diyos sa kalayaan, sa katuwiran at Ebanghelyo. Sino sila? Romans 8:1. Ulitin ko. Meron pa rin din. Okay. Romans 8:1. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Meron pa. John chapter 5, verse 24. Ay, wala nang hatol, ha? John 5:24. Ay, John 5:24. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang tumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Amen? Paragulo. Kaya, sabihin na natin, malabong pananalita. Pero may unawa sa mga bagay na ito. Ay may buhay na walang hanggan. At hindi mapapasok sa paghahatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Amen? Ulit, may mga lingkod ng Diyos na hindi na dadaan sa paghahatol. Bakit? Nakapasa sila sa pagsusulit ng Diyos. Saan tayo hatulan? Sa kalayaan, pananampalataya, hindi sa pagpusan. Hatulan tayo ng Diyos sa katuwiran. Sa anong katuwiran? Kung ipinamuhay natin ang ating pananampalataya at ibibilang na katuwiran sa atin. Kung kulang pa, saliksikin niyo ang Biblia. Hindi natin alam kung ilang porsyento ang pasado sa ating Panginoong Kristo. Mamaya 90%. Nakaabot na ba tayo sa 90% ng katuwiran ng Biblia? Saliksik po tayo. Okay? And the next, hatulan tayo ng Diyos ayon sa Ebanghelyo. At kung tayo ay nakapasa sa lahat ng mga bagay niyon,
First, kung mamatay man tayo sa paglilingkod, we are included in the first resurrection. Ang sabi nga doon, mapalad at banal. Amen? Kasi wala nang kaparusahan sa kanila. Wala nang ikalawang kamatayan. Hindi na sila katulad. At ano pa? Ito, ang pananampalataya sa Ama, yun. Ito, katotohanan sa sabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin, ang Ama ay may buhay na walang hanggan. Pero sa ibang talata, ang buhay na walang hanggan ay nasa pananampalataya sa Anak. So, kanino ka mananampalataya? Sa Ama o sa Anak? Unawain natin at hindi mapapasok sa paghatol. Hindi na sila hatulan. Unawaan nila ang pahayag ng banal na salita. Hindi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Wala nang hapon. Ganun na lang hindi na hatulan ng Diyos. Bakit? Sinimula na ng Diyos ang kanyang pag-uukom sa Iglesia. 1 Peter chapter 4 verse 17. Sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghukom sa bahay ng Diyos. Inuuna na niya sa kanyang Iglesia. Para ano? Sa unang pagkabuhay na maguli, alam na niya kung sino ang kanyang bubuhayin maguli. Amen? Kaya sinisimulan niya. Paano sa mga buhay? Reward. Gantimpala. Ano ang gantimpala? Magtatagumpay ka, tatawagin kang anak. Amen? Nakita, basa naman natin. In 2:7 ng Revelation, ang mga nagtagumpay ay tatawagin niyang mga anak. That is our reward kung tayo ang magtatagumpay sa paglilingkod na ito doon sa mga buhay. Amen? Naunawaan mo mga kapatid? Okay. Tanong! Tanong! Consider natin yun sa ating mga paglilingkod. Patulan tayo ng Diyos sa kalayaan, sa katuwiran, at sa ibang medo. Kung makapasa tayo doon, wala nang hapon. Kung hindi tayo makapasa doon sa Ebanghelyo, doon tayo sa katuwiran, kung saan paghaharian tayo ng Diyos. Paano tayo paghaharian ng Diyos? Paghaharian tayo ng kanyang mga lingkod. Magtatalaga siya ng pinuno at tayo ay magiging subordinate. At ang mga nasa kalayaan magiging ayon sa yun yung pinaka-list na reward. Kung makapasa ka doon sa kalayaan, yung pinaka-list na reward ng Biblia ng Diyos. Ito ka lang sa buhay na walang hanggan. Pero walang ibang compensation na ibibigay. Amen. Okay na rin, diba? Nasa pananagumpay pa rin kahit pa pa. Amen. Ulitin ko sa mga bagay na pakinggan natin. Let us have the mind of Christ. Amen. Paano at bakit ipinahayag ito ng Espiritu sa pamagitan ng ating Panginoon Jesucristo ayon sa kanyang mga salita. Amen. At puri ng Panginoon. May tanong kayo? Message lang. Sulat nyo. Sagutin natin. Pangalan ng Panginoon. At tayo bin magsitayo.